Basahin mo nga sa Biblia na si Kristo'y Diyos. Eh kung mabasa ko, talo ka na. Sasabihin nyo walang mababasa. Meron. Sa diskusyon, papapugot ako ng leg pag hindi ko nabasa si Kristo'y Diyos. Eh napakaliwanag ng Biblia eh. Galing sa sinapupunan ng Ama. Eh kung yung Ama'y Diyos, nanganak ang Diyos, eh yung panganak. Nanganak yung kalabaw, kalabaw ang anak. Nanganak yung kambing, kambing ang anak. Eh nanganak ang Diyos. Eh ano yung anak? Tao. Ang hidwang pananampalataya makakapahamak. Lalo na pag ang pananampalataya mo kay Kristo'y mali. Dapat tama ang pananampalataya mo kasi antikristo ka pag mali ang pananampalataya mo kay Kristo. Kaya sa tanong mo kapatid na Marlon, anong masasabi ko na pananaw sa Biblia kung si Jesus ay bilang tao ay sinasamba? Mali ang pagsamba mo. Binasamba mo'y tao. Eh bawal sambahin ng tao eh. Anghel nga bawal sambahin eh, tao pa. Basahin natin sa isang talata ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayun, bawal sumamba sa anghel eh. Ang katunayang masamang sumamba sa anghel, Colosas 2:18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas, huwag kayong manakawan ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Bakit? Bawal sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, huwag mong gawin sa akin yan. Ang Diyos ka sumamba, kapwa mo rin ako alipin. Eh kung yung anghel bawal sambahin, tao pa sambahin mo? Eh ba't ka tinasamba si Kristo? Kasi hindi nga tao yun. Ang tigas ng ulo ng iba eh. Kaya nga pinapasamba, hindi nga tao yun eh. Basahin natin ang unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan, sasambahin natin si Kristo on the premise na hindi siya tao. Bakit? Kung tao si Kristong sinasamba mo, ano sabi ng Diyos sa'yo? 17:5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tumiwala ka lang sa tao eh. Kasumpa-sumpa ka lang, sumamba ka pa sa tao. Eh bakit yung sasamba kay Kristo ay maliligtas? Kasi hindi po siya tao. Nagkatawang tao lang siya, hindi siya talagang tao. Yung nasa loob ng tao, Diyos yun. 2:9 ng Colosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa English, kapatid na Daniel. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan sa laman. Yung laman, sa loob nun, nandun yung pagka-Diyos, nananahan doon. Bakit? Andun yung berbo, andun yung anak ng Diyos, kapatid, na hindi naman tao, kundi yun ay espiritu. Yun ay anak ng Diyos kung tawagin ng Biblia, na ipinanganak niya na hindi pa nililikha ang lupa. Yun po yung Kristo na sinasabi ng Biblia. Yung Kristo na tunay na Kristo. Eh pagka ang pananampalataya mo, si Kristo'y tao, sasambahin mo, malaking katangahan yun. O ngayon, kung sasabihin naman ng iba, eh meron naman sinasamba ang Kristo. Kahit hindi naman sinasabing Diyos, sa Biblia, sinasamba si Kristo, maliligtas ba? Alam nyo kapatid,
Hindi naman lahat ng katotohanan sa Biblia, letra por letra eh. Hindi naman lahat ng katotohanan, letra por letra. Alam niyo si Kristo sa Biblia, hindi naman siya talagang tao eh. Napakaraming mga simboliko ni Kristo sa Biblia na nagpapakitang hindi siya tao. Kaya lang, meron talaga matigas ang ulo, nakabasang, ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanan. Yun ang kanilang batayan eh. 8:40 ng Juan eh. Alin ba yung tao? Madali naman yung isolve. Ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham, sabi niya sa 8:40. Alin ba yung nagsasaysay ng katotohanan? Hindi ba yung katawan tao? Di ba? Yun, kaya sabi niya, ako'y tao. Nagkatawan tao nga siya eh. Meron siyang katawan. At doon sa loob ng katawan, nandun yung katotohanan kanyang isinasaysay. Hindi naman mahirap unawain yun eh. Pero para sabihin mo, ba't nakasabi ni Kristo, ako'y tao. Niniwala ka na, tao na. Tao ko nung sinabi niya, ako'y tao. Hindi mo na inisip, kaya niya sinabing ako'y tao, ang tinutukoy niya yung kanyang katawan na gustong patayin ng mga Hudyo. Alin ba gustong patayin ng mga Hudyo na tao? Di ba yung katawan? Basahin nga natin ang 8:40, kapatid na Daniel. Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, at ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayun, maliwanag. Alin ang pinagsisikapan patayin? Di ba yung katawan? Tama! Pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan. Bakit? Nagkatawan tao siya. Yung katawan niya, talagang tao yung katawan na yun. Katawan tao nga yun eh. Yun ang pinapatay ng mga Hudyo. Pero yung bang nasa loob ng katawan, tao? Mali. Para lang ganito. Ito ay kainumin. Inom ka, ito inumin. Pag ininom mo, pati baso, patay ka. Ang inumin yung nasa baso, yung tubig. Pero yung baso, hindi inumin yun. Inuminan yun. Ano ang ibig ko sabihin? Yung katawan, tao yun. Pero yung nasa loob nun, hindi tao yun. Yun ang verbo, yun ang Kristo na anak ng Diyos. Yung nasa loob ng katawang tao. Ang tao, yung katawan, yun ang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Na pinagsisikapan nyo kung patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ang tinutukoy doon yung katawan. Pero yung Kristo, hindi tao yun. Yung nananahan doon sa loob ng katawan, mga kapatid. Kasi hindi mo naman talaga maiintindihan ng Biblia pagka bulag ang isip mo eh. Ikalawang Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikilala si Kristo pag bulag na isip mo. Hindi nasisilang yung liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi mo na maintindihan talaga lahat ng bagay kay Kristo pag bulag ka na. Mahirap pong maintindihan yan. Pero napakadaling intindihin niya ng sumasampalataya sa Diyos. Dahil nasa Biblia, ang Kristo'y galing sa Diyos, sa kanyang sinapupunan. Ipinanganak siya bago pa inilalangan sa libutan. Ang tao naman ay nanggaling lang sa alabok ng sanlibutan. Di doon lang nag-umpisang magkaroon ng tao sa alabok ng sanlibutan. Ito naman di pa nagagawa ang sanlibutan. Hindi pa nga nagagawa langit, ando na yung anak eh. Paano naging tao yun? Napakalaki namang katangahan pag sinabi mong yan tao lang. At yun sa sinasabi, kung halimbawa, hindi naman sinasabi sa Biblia na si Kristo'y Diyos, kung sumamba ka kay Kristo bilang Diyos, tama yun. Bilang Diyos, sasambahin mo siya, tama yun. Bakit? Kasi pag sumamba ka sa tao, sa aba ang wika ng tao na nagtitiwala sa tao. Hindi dapat sambahin ng tao. Kahit nga anghel, hindi dapat sambahin Pero bakit kailangang sambahin si Kristo? On the premise na hindi siya talagang tao. Nagkatawan tao lang. Siya'y anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y kasama ng Diyos nang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kaya lang hindi maiintindihan talaga ng mga saradong isip. Pero alam ko, maintindihan mo ako, kapatid na Marlon. At sana ay nasatisfy yung itinatanong mo sa akin.